Day 2. Ang pagbuburas ng munggo. Oras kit alas 5. Medyo late na naman tayo. Nagdala na ako ng timba ko. Pagdating ko, andun na sila sa dulo. Naglakad ako ng pagkalayo-layo para kumuha ng sako. Paglalagyan ko ng aking magpitas na munggo. Umpisan na naman ng laban. Pagsisinabatan, awanin tinarasan, kanya-kanyang pwesto. Dito kami, andun sila sa dulo. Malaki na naman ang aking sako. Problema ko manino kasano nga papuno. Kailangan nating mag-focus muna sa goal. Kalimutan muna ang lahat ng buribor. Puros dyan, puros dito. Sumasakit na naman ang likod ko. Naumanak na nagkubo. Iso tayong tugaw ko. Nagselfie ako sa kwantungan. Kahit maraming kakarayam na langgam, nagpatula ko sa pagpipitas. Ang araw ay tumataas. At tumingin na naman ako sa malayo. Busy lahat ng mga tao. Sabi ko naman sa sarili ko, mag-iimbak na ako ng munggo. That's right. Para pagdating ng pinagtutulo, meron akong may luluto. Yahoo! Nauuhaw na talaga ako. Pero yung tubig ko, nasa motor ko. Yung motor ko, nasa dulo. Grabe, ang layo-layo. Naglakad na naman ako. Paunaying nagadayo. Makin-inom na katalagan. Kung ano-ano nang pumapasok sa aking isipan. Ada nakita kamula, iti amok pakwan. Ngayong ape nagbabasid na. Alang mitgayam. Malapit na ako sa sakyan. Kailangan kong lumaban. Nagkaradap na ako sa daan para marating yung tipang. At sa wakas, nakainom din ako ng tubig. Nakatermos ang lamig-lamig. At bumalik na ako sa balatungan. Bago ako magpatuloy, siyempre tambay muna ako dyan. Dito sa traktor ng aking kanakan. Habang patuloy pa rin ang aking mga kasamahan. Alas 9 pa lang, sobrang init na. Pero kailangan tayong magpatuloy. Dahil malapit nang mapuno ang aking sako. Anong pingaradnal pa sa amin? At dapay basit ang nabati. May bukas pa. Pero papasok na ako sa trabaho. Bahala damit ng mga lipasin. Bukas, meron naman ang aking pamangkin.